May kumpiyansang ngumiti si Officer Yao muling habang inilalabas ang isang kahon na kahoy. Pagkabukas nito, lumitaw ang isang makabagong hirenggilya na naglalaman ng bagong na-develop at napakalakas na anti-mutation reagent, na sadyang ginawa upang gamutin ang malulubhang epekto matapos ang matinding labanan. Si Principal Mo Dongji, na may bakas pa rin ng kanyang nakaraang pakikipaglaban, ang dragon horns at asul na marka sa kanyang mukha, ay mahinahong tumanggi na gamitin agad ang iniksyon. Ayon sa kanya, maayos naman ang kanyang kalagayan at mas mabuting itabi muna ito para magamit sa ibang pagkakataon. Pagkatapos ng biglaang ambush, agad na pinaikli ang outdoor training exam, at makikitang sina Lin Zichen at Shen Qingan ay nagbalik sa paaralan habang dala ang kanilang mga milita at ligtas na nakalabas sa panganib. Ilang oras ang lumipas, at sa loob ng kanyang opisina, tahimik na nakaupo si Mo Dongji sa harap ng kanyang mesa, kung saan maayos na nakalapag ang mga medical supplies. Sa huli, pinili niyang itabi muna ang espesyal na reagent na ibinigay ni Yao Muling. Sa isang seryosong tono, kinausap ni Mo Dongji si Lin Zichen at ipinaliwanag na hindi na siya magtataka kung magiging target ito ng mga undercover spy ng Plant God Cult. Ipinunto niya na matapos ipakita ni Lin Zichen ang pambihirang talento sa camp assessment, tiyak na napansin na siya ng mga ito. Habang nakatayo sa tabi ni Shen Qingan sa loob ng opisina, sinamantala ni Lin Zichen ang pagkakataon upang magtanong tungkol sa tunay na pinagmulan ng Plant God Cult at kung ano nga ba ang eksaktong biological level ng masked cultist elder na kanilang nakaharap. Habang dahan-daang umiinom ng tsaa, nagsimulang magbahagi si Mo Dongji ng isang nakakagulat na kasaysayan. Ayon sa kanya, ang Plant God Cult ang pinakamatandang kilalang heretical organization, na umiral pa bago pa man lumitaw ang mga halimaw sa mundo, at sila rin ang responsable sa pagdadala ng mga ito sa Earth. Dahil dito, labis na nabigla sina Lin Zichen at Shen Qingan. Idinagdag pa ni Mo Dongji na lihim ding kumokontrol ang Plant God Cult sa iba pang maliliit na grupo, kabilang na ang Rat God Cult. Naalala ni Mo Dongji ang sarili niyang laban-laban sa makakapal at napakalalakas na tinik na baging ng mga kultista, at ipinaliwanag niya na ang tunay na biological rank ng isang mataas na antas na eksperto ay kadalasang nananatiling lihim at nalalaman lamang sa aktwal na labanan. Gayunpaman, upang mabigyan ng ideya si Lin Zichen, ibinahagi niya na ang kanyang sariling antas ay nasa rare tier 3. Sa sandaling iyon, napawisan si Lin Zichen habang pinoproseso ang laki ng agwat ng kapangyarihan, at napagtanto niya kung gaano siya kaswerte na hindi siya pinatay ng kultista at sa halip ay sinubukang hulihin lamang. Pagdating sa pangunahing paksa ng kanilang usapan, naging mas mabigat ang tono ni Mo Dongji at naglabas siya ng isang nakakagulat na detalye. Ikinwento niya na nasaksihan niya ang buong laban kung saan nagawang pabagsakin ni Lin Zichen ng mag-isa ang isang makapangyarihang advanced rank 6 na cultist, kahit pa napakalaki ng pagitan ng kanilang lakas. Nabigla si Lin Zichen at agad na pinagpawisan, saka sinubukang paliitin ang nangyari sa pamamagitan ng pagsasabing sugatan na ang kalaban at hindi nito ginamit ang buong lakas nito. Dahil sa paulit-ulit na pag-iwas ni Lin Zichen, napahawak si Mo Dongji sa kanyang noo at bahagya siyang pinagsabihan. Ipinahayag niya ang kanyang inis sa pagiging sobrang maingat nito, lalo na sa palagi nitong pagtatago ng tunay niyang kakayahan. Ipinaliwanag niya na bagaman epektibong taktika ang pagtatago ng lakas para sa mga bihasang mandirigma, para sa isang estudyante ay maaari itong maging sagabal dahil nawawalan siya ng oportunidad na makatanggap ng sapat na resources para sa kanyang pag-unlad at bumabagal ang kanyang progreso. Tumayo si Mo Dongji mula sa kanyang upuan at nagpatuloy sa pagsasalita. Inamin niyang nauunawaan niya ang pinagmumulan ng pagiging lihim ni Lin Zichen, ang kawalan ng seguridad at ang makatwirang takot na maging target ng masasamang elemento. Lumapit siya at tumabi rito, saka nagbigay ng babala na dahil sa ipinakitang kahangahangang performance ni Lin Zichen sa training camp, pati na rin ang katotohanang siya ay partikular na pinuntirya ng Plant God Cult, tiyak na makukuha niya ang atensyon ng mga matataas na opisyal ng bansa na patuloy na naghahanap ng mga natatanging talento. Marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat at buong seryosong pinayuhan siya na ang pinakamainam na hakbang na maaari niyang gawin ngayon ay ipakita ng lantaran ang kanyang kakayahan at humanap ng isang makapangyarihang kakampi na kayang magbigay sa kanya ng proteksyon. Tumango si Lin Zichen bilang pagsang-ayon, ngunit sa kanyang isipan ay bumuo siya ng sariling plano.
Napagdesisyonan niyang ihayag lamang sa iba ang kanyang pisikal at espiritual na lakas, habang mananatiling lihim ang kanyang mas kahangahangang system attributes sa ngayon. Ilang oras ang lumipas at nakarating siya sa apartment ng kanyang pamilya. Mula sa labas ay agad niyang sinigaw ang kanyang pagdating. Pagpasok niya sa loob na dala ang kanyang mga bagahe, sinalubong siya ng kanyang mga magulang na sina Lin Yansheng at Zhang Wangzin, na kapwa nagulat sa kanyang biglaang pag-uwi. Nang tanungin siya ng kanyang ama kung bakit 2 linggo pa lamang ay natapos na ang isang buwang training, simpleng ipinaliwanag ni Lin Zichen na pinaikli ang camp. Kitang-kita ang saya sa mukha ng kanyang ina at agad itong nag-alok na ipagluto siya ng kanyang mga paboritong pagkain bilang pagdiriwang ng kanyang pagbabalik. Hindi nagtagal, sabay-sabay silang naupo sa hapag at nagsalo-salo sa isang masaganang handaan. Habang kumakain, tinawag ni Zhang Wangzin ang kanyang pansin upang ibahagi ang isang balitang matagal na nilang hinihintay. Kasabay nito, marahang ipinatong ni Lin Yansheng ang kanyang kamay sa tiyan ng kanyang asawa, at masaya nilang inihayag na magkakaroon na siya ng nakababatang kapatid. Sa sobrang bigla ng balita, natigilan si Lin Zichen at napatitig na lamang habang hawak ang kanyang mangkok ng kanin, tila hindi agad na proseso ang kanyang narinig. Makalipas ang ilang sandali, nang makabawi siya, agad niyang tinanong kung totoo nga bang buntis ang kanyang ina. Masaya itong tumanggo at ipinaliwanag na kamakailan lamang nila nalaman ang tungkol dito, at umaasa siyang babae ang magiging anak. Bahagyang namula ang kanyang ama habang ipinaliwanag ang kanilang dahilan. Inamin nitong mula nang umalis sina Lin Zichen at Shen Qinggan para sa unibersidad, naging tahimik at tila walang laman ang kanilang bahay. Dahil hindi rin nila alam kung kailan pa sila magkakaroon ng apo, nagpasya silang magkaroon muli ng anak upang may makasama sa bahay. Nang makita ang kasiyahan at pagiging malapit ng kanyang mga magulang, napangiti si Lin Zichen. Buo ang kanyang suporta sa kanilang desisyon at sinabi niyang maganda itong ideya hanggat ito ay nagpapasaya sa kanila. Idinagdag pa niya na kaya naman ng kanilang pamilya ang gastusin sa pagpapalaki ng kahit ilang anak na nais nila. Ilang oras pa ang lumipas, at habang nakahiga sa kanyang kama at nagbabrowse sa school exchange app gamit ang kanyang telepono, muling binalikan ni Lin Zichen ang mga nangyari sa kanyang mga laban kamakailan. Doon niya napagtanto na ang pag-asa lamang sa pisikal na lakas ay isang malaking kahinaan, at kailangan din niyang palakasin ang kanyang mental strength upang hindi siya maging walang laban sa mga kalabang gumagamit ng espiritual na kapangyarihan. Dahil dito, nagpasya siyang pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng kanyang advanced spirit attribute. Gumastos siya ng 800 school credits upang makabili ng malaking bahagi ng 9-turn soulworm meat, na balak niyang kainin upang mapahusay ang kanyang mental abilities. Habang patuloy siyang tumitingin sa shop, may isang item na agad nakakuha ng kanyang interes, ang dimensional rat meat. Nagulat siya sa presyo nitong umaabot sa 100 credits bawat libra. Sa pagbabasa niya ng detalye, nalaman niya na ang dimensional rat ay isang malakas at maskuladong halimaw na kahawig ng squirrel, na may kakaibang kakayahan. Ang isang ganap na adult ay kayang mag-imbak ng mga bagay na umaabot sa 100 beses ng laki ng sarili nitong katawan sa loob ng kanyang mga pisngi. Dahil dito, lalo pang lumaki ang kanyang mga mata sa excitement habang iniisip ang posibilidad. Umaasa siya na kung maabsorb niya ang essence nito, maaaring makuha niya ang napakahalagang kakayahan ng spatial storage. Sa puntong iyon, agad niyang naalala ang 9-tailed demon fox na kanyang nakaharap noon sa kagubatan. Naalala niya kung paanong bigla itong naglabas ng isang kumikinang na kwelyo mula sa kawalan, kaya napagtanto niya na malamang ay mayroon itong katulad na kakayahan o kaya naman ay nagmamay-ari ito ng isang uri ng spatial storage item. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.